Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay muling mananalangin sa hapong ito. Ihanda na po natin ang ating mga puso at ang ating mga isipan para sa gawain ito. Ganito po ang panawagan sa atin para sa tawag sa pagsamba. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Tayo po ay sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Ama, pinagpapasalamat namin sa inyo ang hapong ito na kami ay pinahintulutan mo muli na makalapit sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming buksan ang aming mga puso sa inyong mga salita. Nang sa gayon, Panginoong Diyos, ay tumimo po ito sa aming mga puso at magawa namin ito sa aming mga buhay. Patuloy mo kami, O Diyos, na samahan. Dalangin namin, Panginoon, ang pangunguna ng iyong Espiritu Santo sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Pagpalain mo kami, Panginoong Diyos, sa aming mga tahanan at dalangin namin, Panginoong Diyos, ang iyong patuloy na pangungusap sa aming mga buhay. Sa iyo lamang, Panginoon, kami lumalapit at ipinagkakatiwala namin, Panginoon, sa inyong gawain ito. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Sa kasalanang nagawa laban
sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Malapit, di man karapat-dapat sa kapangalan mo, biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus.
Makibukas po kayo sa akin sa Santiago 4, talatang 7 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Tayo po ay pinagpala na sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Idagdag niya po nawa sa atin ang pagkaunawa. Tayo po ay sumandali sa panalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa oras na ito na yung pinagpala sa amin na muli ay makakapagbulay kami ng iyong mga salita. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu at patuloy na mangusap sa amin ito upang maunawaan namin ang lubusan ng iyong mensahe sa amin sa oras na ito. Salamat, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa kapaligiran po natin ay marami tayong mapapansin ng mga uncertainties. Ang mga uncertainties na ito ay nagbubunga upang tayo ay makaranas ng labis na takot at pangamba. At itong mga uncertainties naman pong ito ay nagdulot din naman ng isang magandang balita para sa atin sapagkat marami ng tao ang natuto na manalangin sa mga oras na ito. Ngunit sa kabila ng mga ito ay para bang hindi pa rin nasagot ang Panginoon sa ating mga panalangin. Kundi para bang mas nadadagdagan pa yung ating mga paghihirap, pangamba sa mga oras na ito. Ito ay marahil bunga ng ating pagiging masyadong self-centered sa mga panalangin natin, sapagkat wala na tayong nababanggit kundi ang ating mga sana sa buhay natin o ang ating mga personal na kahilingan. Pero maging malinaw po muna sa atin, mga kapatid, na hindi masamang idulog sa Panginoon ang ating mga kahilingan at hinanaing sa buhay. Dahil isa ito sa kaparaanan upang maipakita natin sa Diyos na tayo ay naniniwala na siya lamang ang makakapag-alis ng mga hirap na ating nararanasan. Pero mabatid nating muli, sa ating pagdulog sa Panginoon, hindi lamang siya ang may responsibilidad sa atin, kundi tayo din namang mga lumalapit sa Kanya. Kaya po, sa ating pagbubulay sa hapong ito, sa pamamagitan ng mga talatang batayan natin, ay alamin natin ang tamang pag-uugali o responsibilidad natin sa mga panahong tayo'y lumalapit sa Diyos. Sa mga naunang talata ng kabanatang ito, ay makikita natin ang pagsuway pagsuway ni Santiago sa mga mambabasa niya, kung saan nakikita niya na sila ay masyado nang nasasakop o naiimpluwensyahan ng mga makamundong mga bagay, kung saan sila ay nagiging handa ng pumatay para lang makamtan ang kanilang mga naisin sa buhay. Wala na nagiging mahalaga sa kanila kundi ang kanilang mga sariling naisin. Kaya naman po, nabanggit niya doon sa verse 3 ang ganito, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Ito ang naging bunga sa kanila ng pagiging makasarili. Ang kanilang mga panalangin ay natuon na lamang din para sa kanilang mga pansariling naisin at layunin. Kaya naman ang mga panalangin nila ay hindi na pinapakinggan ng Panginoon. Katulad nila, maaaring may mga pagkakataon sa ating mga buhay na nagkakaroon tayo ng ganitong pag-uugali sa panalangin. Masyado nang nakatuon ang ating mga panalangin sa mga bagay na gusto nating pangyarihin. Bagaman pwede nating sabihin na ang ating mga ipinapanalangin ay para sa kabutihan ng sitwasyon ng ating kinalalagyan sa panahong ito, pero maunawaan nating hindi ito sapat, sapagkat dapat din nating isipin at unawain kung ano ang nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Tulad po ng sabi ni Richard J. Foster sa kanyang libro na Celebration of Discipline. In prayer, real prayer, we begin to think God's thought after Him, to desire the things He desires, to love the things He loves, to will the things He wills.
Ang ating priority dapat po sa pananalangin ay hindi ang ating mga naisin o ang ating mga nais mapangyari, kundi ang nais mapangyari ng Diyos sa ating mga buhay o ang kanyang kalooban. Kaya po sa ating pananalangin ay kaya po ang pananalangin ay hindi isang gawain upang mabigyang katuparan ng ating mga sariling pagnanasa, kundi upang maunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po, mababasa natin sa ating talatang batayan, hinihikayat ni Santiago ang kanyang mga mambabasa na huwag hayaan silang lamunin ng kamunduhan na nagtuturong mamuhay sa pansariling pagnanasa, kundi dapat silang matutong magpasakop sa Panginoon upang sa pamamagitan nito ay magkakaroon sila ng karunungan kung ano nga ba ang nais ipagawa sa kanila ng Diyos sa mga panahong iyon. Ganito rin naman sa atin, mga kapatid. Sa panahong laganap ang impluwensya ng pagiging makamundo, bilang Kristiyano ay mas piliin nating lumapit sa Diyos, magpasakop sa Diyos at alamin ang kanyang layunin sa ating mga buhay. Sa pamamagitan nito ay makakaya nating harapin ang mga pagsubok at mararanasan natin ang katagumpayan na nagmumula sa Kanya. Sa mga oras na ito, humantong na po ba tayo sa punto ng ating mga buhay na para bang wala na tayong naisin, kundi ang pakinggan tayo ng Panginoon? At nakakalimot na tayong tanungin, ano ba ang nais niyang pangyarihin sa ating mga buhay? Atin pong sundin nawa ang sinabi ni Santiago sa mga talatang ito, na nagpapaalala na tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon. Hayaan nating linisin niya ang ating mga maling pagnanasa at palitan ito ng pagnanasa na masunod ang kanyang kalooban, na nagtuturo, na nagbibigay sa atin ng karunungan upang maunawaan ito at paano ito sundin. Kaya po sa ating panahon ng pananalangin sa gabing ito, sa ating pagdulog sa Panginoon ng ating mga kahilingan, ay higit nating ipanalangin na mapangyari ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Maging inspirasyon po natin ang buhay ng Panginoong Hesus, na sa pamamagitan ng ating pagbabasa tungkol sa kanyang buhay, ay makikita natin ang napakagandang halimbawa na sa kanyang pananalangin ay wala siyang ibang idinudulog, kundi ang mapangyari ay ang kalooban ng Diyos Ama. Isa ito sa nagpapatotoo ng malalim nilang relasyon sa isa't isa, na sa kanyang paglapit sa Ama ay nagkakaroon siya ng sapat na kahandaan upang kaharapin ang lahat ng hirap at sakit na nagbunga upang siya ay magtagumpay at magkaroon tayo muli ng buhay na walang hanggan. Ganito rin naman sa atin, mga kapatid. Sa panahong ito na maaaring nakakaranas tayo ng maraming pagsubok, dumulog tayo sa ating Panginoon. Hayaan nating mangusap siya sa ating mga puso upang maunawaan ano ba ang nais niya para sa ating buhay. Sa ating pagkakaroon ng kaunawaan, sa nais niyang ipagawa sa atin, ay sikapin nating sundin ito. Maging matatag tayo sa pagtugon sa kanyang kalooban, sapagkat naniniwala tayong pinagtatagumpay ng Panginoon ang mga taong taus-pusong susunod sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa mensahe ng Diyos sa atin sa hapong ito. Ngayon naman po tayo ay darako sa ating mga ipapanalangin. Ang una po, panalangin para sa ating pamahalaan. Pagkalooban ng sapat na karunungan sa pamamahala. Magkaroon ng tamang proseso sa pagsugpo ng korupsyon sa mga sangay ng pamahalaan. Magkaroon ng tamang estratehiya sa pagsugpo ng COVID-19. Makakuha ang pamahalaan ng totoong epektibong bakuna laban sa COVID-19. Ang ikalawa po, panalangin para sa ating bayan. Matutong sumunod ang mga mamamayan sa ipinapatupad na protocols ng pamahalaan sa pagsugpo ng COVID-19. Ipagkaloob sa mamamayan ng pagpapala nang dumami ang nakaka-recover laban sa COVID-19 at patuloy na bumaba ang bilang ng mga nai-infect ng nasabing karamdaman. Magkaroon ng maayos na hanap buhay ang mga mamamayan. Umigting ang pagmamalasakitan. Masugpo ang kriminalidad at magkaroon ng kapayapaan ang bawat komunidad.
Ang ikatlo po, panalangin para sa iglesia. Pagpalain at patuloy na pagyabungin ang pagmamalasakit at pagkakapatiran. Pagpalain at palaguin ang bawat ministeryo katulad ng mga pulong panalangin, Children's Sunday School, Youth Ministry at Sunday Worship. Mailayo ang bawat pamilya sa anumang uri ng karamdaman at pagalingin ang mga nasa banig ng karamdaman. Ang ikaapat po, panalangin para sa misyon ng iglesia. Patuloy na pagpapala para sa paaralan ng BLDA. Maging epektibo ang mga pamamaraan sa pagbibigay ng edukasyon, pagmamalasakit ng bawat kawani, karunungan at katalinuhan sa pamamahala at patuloy na maging lugar ng ebanghelismo. Patuloy na paghahanda sa gawain ng misyon sa Barangay Kaisuyo na ihanda ng Panginoon ang puso ng mga taga-Kaisuyo. Magkaroon ng sapat na pinansyang kakayahan ang iglesia at ihanda ang buhay ng mga kapatid na susuguin sa gawain. Tayo po ay manalangin. Sama-sama po nating idalangin ang ating bansa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo na may pananampalataya na tanging ikaw lang ang may magagawa para sa aming bansa. Dalangin po namin na ikaw ang magbigay ng sapat na karunungan sa bawat isa na nagpapatupad at nagsasaayos ng batas, lalo tigit ang aming mahal na Pangulo. Samahan mo po siya sa bawat desisyon na kanyang ginagawa. Dalangin din po namin na ang iyo pong kapangyarihan ang kikilos upang masugpo ang korupsyon sa aming bansa, na patuloy na lumalaganap at mga pansarili lamang na interes at kapakinabangan lamang ang iniisip. Matutunan nawa ng bawat isa na mag-submit sa iyo, tumawag at magpakumbaba sa iyong harapan. Hindi po kami nawawala ng pag-asa dahil alam namin na habang may mga dumadalangin at umaasa sa iyo ay naroon ang iyong habag at awa sa amin. Salamat po aming Panginoon. Ganon din po idinadalangin din namin na tulungan mo din po ang aming pamahalaan kung papaano magkakaroon ng tamang estratehiya at pamamaraan ng pagsugpo ng COVID-19. Marami po ay hindi na rin alam ng bawat ng mamamayan kung paano po ang gagawin at kikilos sa ganitong sitwasyon. Tulungan mo po kami, O Diyos. Matuto pa rin po kaming sumunod ang bawat isa sa mga ipinatutupad ng pamahalaan at magtulong-tulong nang sa gayon ay hindi na lumala ang mga nahahawahan ng virus na ito at nawa po ay makakuha ang ating pamahalaan ng totoong epektibong bakuna laban sa COVID. Magkaroon po nawa ng iba yung pagsusuri sa mga gamot na tunay na ligtas gamitin ng mga mamamayan. Samahan mo po kami, O Diyos, sa aming mga pinagdaraanan ito, O Diyos. Salamat po. Maraming salamat po, Panginoon, dahil may Diyos kami na laging handang makinig sa hinaing at dalangin ng kanyang mga anak. Pinupuring ka po namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Aming Ama, sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu, inilalapit po namin ang aming bansa at ang aming bayan. Loobin niyo nawa na patuloy nang bumaba ang bilang ng mga mamamayang na-infect at makarecover ang mga may sakit, O Lord. Kahabagan niyo nawa ang kalagayan ng mga kababayan namin na sa panahon ngayon ay hindi na na-accommodate sa mga ospital dahil sa dami po ng mga cases, O Lord. Maranasan nawa nila ang kagalingan at ang inyo pong provision. At makasumpong nawa, Panginoon, ang iyong mga anak ng hanap buhay upang matugunan ang mga pangangailangan, O Lord. Lumaganap din nawa, Panginoon, ang pagmamalasakitan sa kapwa
at sa bawat pamilya, Panginoon. Gagbayan niyo rin nawa, Panginoon, ang mga authorities sa pagpapatupad ng protocols at kami bilang mamamayan ay matutong tapat na sumunod upang makatulong sa pagsugpo ng pagkalat ng virus na ito, O Lord. Ganon din po ang pagpapanatili ng kapayapaan ng paligid upang maiwasan po ang krimen. Lord, nawa po ay lumipas na, Panginoon, ang panahon na ito, O Lord. At ang inyo pong mga anak, ang inyong bansa, Panginoon, ay tulungan niyo pong makaahon, O God. At bilang iglesia, Panginoon, tulungan niyo po kaming maging instrumento at modelo ng pagsunod, pagmamalasakit at pagtulong. Ang lahat po ng ito ay dalangin namin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon naming Ama, amin din pong idinudulog sa inyo ang aming iglesia, kasama ng bawat miyembro at mga kapatid. Batid niyo po aming Diyos ang aming sitwasyon ngayon, ang aming mga kalagayan, bagamat kami po ay hindi magkakasama physically. Nawa po ay patuloy niyong iparana sa amin ang inyong banal na pagkalinga at pag-ibig. Maranasan po namin ang inyong pagsama sa aming araw-araw na buhay at ang biyayang aming natatanggap na ito ay maibahagi namin sa pamamagitan ng pag-abot namin sa aming mga kapatid sa iglesia. Kung paano po dumadaloy ang inyong pagpapala sa amin, ay maabot din namin ang aming mga kapatid at magbunga ng pag-ibig at malasakit para sa kanila. Amin din pong inilalapit sa inyo ang ministeryo ng iglesia, ang pulong panalangin, nawa po ay pakanasain ng bawat isa ang maging kabahagi ng gawaing ito. Ganon din po, Panginoon, ang Children's Sunday School. Salamat po sa mga kapatid na patuloy na handang magpagamit upang maabot at mahubog ang mga bata ayon sa inyong mga turo. Ganon din po, Panginoon, ang Youth Ministry. Inilalapit po namin ang gawaing ito. Abutin niyo po ang mga kabataan at patuloy na maging daan ang gawaing ito upang maiayon ang espiritual na paglago nila. Amin din pong hiling ang banal na patnubay niyo sa lingguhang pananambahan. Ang dalangin namin, Panginoon, ay magkaisa ang bawat pamilya na makadulog sa araw ng pananambahan at maranasan namin ang banal mong pagkilos sa aming mga buhay kasama ng aming kanikanyang pamilya sa aming mga tahanan. Kayo po aming Ama ang magpala sa mga ministeryong ito at lubos na maranasan namin ang pagsama at pangunguna ng inyong banal na Espiritu. Dalangin din namin, Panginoon, na kayong patuloy na gumabay at pumatnubay sa bawat isa sa amin. Ilayo niyo po kami sa anumang uri ng karamdaman. Kayo po ang magbigay ng kalakasang physical, mental at lalong higit, Panginoon, ay pagkalooban niyo po kami ng kalakasang espiritual. Patatagin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Sa amin pong mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, naniniwala po kami na kayo ang dakilang manggagamot, kaya't umaasa po kami na kayo ang magbibigay ng kagalingan sa aming mga kapatid na ito. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Sa inyo lamang po kami umaasa, Panginoon, at nagtitiwala at patuloy na umaasa na kayo ang tutugon, Panginoon, sa aming mga panalangin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming Diyos, nilalapit po namin sa inyo ang paaralan ng BLDE na maging epektibo ang pamaraan ng edukasyon ng bawat kawani. Bigyan ng karunungan at katalinuhan sa pamamahala sa mga estudyante na kanilang tuturuan. Tulungan niyo po ang mga kabataan na lubos na maunawaan ang mga turo ng mga guro sa kabila ng gantong sitwasyon. Maging lugar din po ito ng evangelismo para po sa mga kabataan at makakilala sa inyo sa malalim na kaparaanan. Patnubayan niyo po ang mga kabataan
Kasama ang kanilang mga guro na magtuturo at maghuhubog sa kanila, maging daan po nawa ito upang makakilala ang kanilang pamilya. O Diyos, Ikaw nga po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na patuloy na gagabay sa misyong ito. Dalangin po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa tulong at biyaya niyo. Salamat po aming Diyos, purihin ka. Dinadalangin din po namin ang gawain ng Barangay Kay Suyo. Sama-sama po kami lumalapit sa inyo. Ihanda niyo po ang puso ng mga tao sa lugar doon na sila ay makakilala po sa inyo. Buksan niyo po ang kanilang mga puso, tanggapin ang inyong mga salita sa kanilang mga buhay, maging inyong mga lingkod na gagamitin. Patuloy niyo rin pong hubugin at turuan, bigyan niyo po ng burden at boldness sa inyong mga lingkod sa pagkakayag ng inyong mga salita. Nawa marami pong karanas ng inyong kapangyarihan at kaligtasan sa lugar na yon. Dinadalangin din po namin ang pinansyal na gagamitin ay maging sapat. Provide niyo po nawa ang pangangailangan ng sasakyan, panahon, maging maganda at ang availability po ng bawat makikiisa sa gawain nito. Hangad po namin ang katagumpayan ng lahat ng ito. Salamat po aming Diyos sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ipanalangin po natin ang ating mga pamilya.
Sa darating pong linggo mga kapatid, tayo ay muling magdaraos ng ating banal na hapunan. Kaya naman po, ihanda po natin ang mga elementong gagamitin na sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga. Sa atin pong pagtatapos sa ating pagsamba sa gabing ito, tayo po'y yumuko muli ng ating mga ulo at tayo'y manalangin. Minsan pa, O Diyos, kami ay dumudulog sa iyo sa anyo ng pananalangin at ipinapahayag namin sa iyong banal na harapan ang aming pasasalamat sapagkat batid po ng aming mga puso na pinaging dapat mo ang aming pulong panalangin sa gabing ito. Narinig mo, Diyos, ang lahat ng concern ng iyong iglesia. Mula sa aming kapahayagan ng pagmamalasakit sa aming gobyerno, sa komunidad, at sa aming buong pamayanan, sa iyong iglesia, at maging sa mga gawaing misyon nito. Nananampalataya kami, O Diyos, sa iyong banal na mga pangako, na anuman ang aming mga idinalangin sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesus, ay makatitiyak kami ng kasagutan mula sa iyo. Kaya sa gabing ito, O Diyos, kami ay nagpapahayag ng pagpapasalamat dahil alam namin na ang aming mga dalangin ay kailanman ay hindi nasayang sa iyong banal na harapan. Umaasa kami, O Diyos, na sa buong panahon muli ng aming pamumuhay, mararanasan namin ang patuloy mong pangunguna. Makikita namin kung paano mong pinangyayari, O Diyos, ang aming mga dalangin. Sa ganitong diwa, O Diyos,
meron kaming kapayapaan ang aming mga puso. Nananalangin kami kung gayon na sa aming pagtatapos sa gabing ito. Igawad mo ang iyong makalangit na bendisyon sa iyong mga anak, sa kanilang mga tahanan. Dinadalangin din, O Diyos namin, na ang bawat tahanan ay palagi mo, Panginoon, na ingatan, ipadama mo sa kanila lagi ang iyong pangunguna, ang iyong pagkalinga sa kanila, at pagpupuno sa anumang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Dakilang Diyos, tanggapin namin kung gayon ang iyong makalangit na bendisyon. Gamitin mo ang iyong abang lingkod na magsasalita nito sa iyong mga anak sa gabing ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus sa siyang ulo ng Iglesia, ito ang aming mga dalangin. At ngayon, sumainyo nga ang pagpapala ng ating Diyos. Patuloy niyang buksan ang durungawan ng kalangitan at ibuhos sa bawat isa sa atin ang masagana niyang pagpapala. Sa ating pagtatapos, ipagkaloob niya rin sa atin ang pananariwa lagi ng kaligtasang ating tinatamasa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang palagiang pamamatnubay, pag-iingat, pagsubaybay na nagmumula sa banal na Espiritu ang siyang patuloy nating maranasan sa lahat ng panahon. Humayo kayo, dala ang kapayapaan at kagalakang nagmumula sa iisang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.